Nung isang linggo, pinagnilayan natin ang buod ng pagmamahal sa kapwa. Ang kapwa, ayon sa ating nabasa, ay siyang nangangailangan sa anumang sandali ng atensyon, ng kalinga, ng pag-ibig na natutunghayan sa gawa. Ang Samaritano na hindi inaasahang titigil at tutulong ay siyang lumingon at nagkalinga sa taong nilapastangan ng mga masasamang loob sa kanyang paglalakbay. Ang lahat ng iba ay hindi lumingon, bagkus lumihis ng landas. Sa linggo namang ito, kabukasang puso at kabukasang palad ang hiblang nag-uugnay sa tatlong pagbasa. Si Abraham ay tumanggap ng 3 bisitang banyaga. Hindi nag-atubili si Abraham na paghandaan ang kanyang mga bisita. Pinapasok sila at pinakain ayon sa batas ng ospitalidad sa mga banyaga. Ang kanyang kabukasang palad ay ginantimpalaan ng Diyos. Nagkaanak sila ni Sarah sa kanilang katandaan. Sa ikalawang pagbasa naman, nakita natin kung paano tinanggap ni Pablo nang maluwag sa kalooban ang sari-saring dalamhati na kanyang dinanas. At itinuring niya ang mga ito na pakikibahagi sa pagdurusa ni Kristong Panginoon. Pagtanggap, hindi pagtanggi, ang kanyang saloobin maging sa mga pasakit sa buhay. Ang Ebanghelyo ay malinaw na may kinalaman din sa kabukasan ng loob sa pagtanggap ng bisita. Si Jesus ay naging bisita ni Marta at ni Maria. Si Marta ay naging punong abala sa pag-aasikaso sa mahalagang panauhin sa pamamagitan ng pagluluto at paghahanda. Ngunit si Maria ay sumalampak sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga pangaral habang ang kanyang kapatid ay nagpapawis. Madaling magkamali ang nagbabasa nito at ipakahulugang ang Panginoon ay namimili at may kinikilingan sa dalawang magkapatid. Umangal ng konti si Marta. Bakit daw baga hindi tumulong sa kanya ang kanyang kapatid na nakasalampak lamang sa sahig at nakikinig sa Panginoon? Umangal siya sa kadahilan ng siya ay nagpapagal habang si Maria ay nagdarasal. Alin ba ang tama, mga kapatid? Sa biglang wari para bagang namili si Jesus at pinaboran si Maria sa kanyang sagot kay Martang medyo nagdadabog. Abalang-abala ka at balisa sa maraming bagay, anya, ngunit tanging isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang higit na mainam at hindi ito ipagkakait sa kanya. Ito nga ba ay isang pahiwatig na mas mainam ang magdasal kaysa magpagal? Ito nga ba ay isang pangaral tungkol sa higit na kahalagahan ng panalangin kumpara sa pagtatrabaho? Ito ay isang lumang usapin sa kasaysayan ng simbahan. Ang kasagutan dito ay siyang naging dahilan kung bakit may mga taong nagkamali sa pagsasabing ang buhay ng mga monhe at mga monha sa monasteryo ay higit na dakila kaysa sa buhay ng mga taong nasa mundo. Malaki ang kinalaman ng kinapapalooban o konteksto para maunawaan ng wasto ang mga pagbasa ngayon. Ang konteksto ay may kinalaman sa kabukasang puso at kabukasang palad. Ito ang pagpapahalagang siyang batayan ng ating pag-unawa sa mga pagbasa. Ang maluwag na pagtanggap sa Diyos, ang siyang pagpapahalagang dapat nating maisaloob at maisabuhay. Ito ang kahulugan ng ating binasa ng isang linggo, na dapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buo nating lakas. Sukdulan dapat ang ating pagpapahalaga at pagtanggap sa Kanya. Ito ang diwa na dapat nating gamitin upang unawain ang Ebanghelyo. Walang intensyon ng Panginoon na pamiliin tayo sa dalawang gawaing parehong mahalaga at kinakailangan sa buhay natin. Kailangan nating magpagal, pero kailangan rin nating magdasal. Hindi natin dapat pagsabungin ang dalawa at ituring na magkasalungat. Hindi dapat sabihing mas dakila ang mga nasa monasteryo at mas mababa ang mga nasa daigdig sa mundo.
Ang kadakilaan ng tao ay wala sa kung ano ang kanyang ginagawa. Ang kadakilaan at dignidad ng tao ay angkin na niya mula sa mulat mula pa. Ano man ang kanyang ginagawa, magdasal man o magpagal. Pero may isang bagay na mahalaga para sa ating lahat. Lahat tayo ay tinatawagan sa kabukasan ng puso, sa kabukasan ng palad. Lahat tayo inaasahang magbigay puwang sa ating puso para sa Diyos. Tulad ni Abraham, tulad ni Pablo, tulad ni Marta at ni Maria, tinatawagan tayo upang tanggapin, papasukin sa ating buhay at bahay ang Panginoon. Tinanggap ni Marta si Kristo sa kanyang bahay, tinanggap rin ni Maria si Kristo sa kanyang bahay. Si Maria ay nagpasyang sumalampak sa sahig at makinig at makipagniig sa Panginoon. Si Marta ay nagpasyang magpagal para sa kanyang Panginoon. Pinili ni Maria ang higit na mahalaga, tumpak. Ngunit ang pinili ni Marta ay wasto rin at tama. Ang higit na mahalaga ay ang Diyos. Kung bukas ang puso natin sa Diyos, alam nating parehong wasto ang tama, ang magpagal at magdasal. Hindi na problema kung alin man ang ating pagpapasyahan, magdasal ba o magpagal, basta't ito ay para sa Diyos na siyang dapat mahalin ng ating buong puso, ng ating buong katawan, ng ating buong kaisipan, buong pagkatao. Kung pinahalagahan natin at tinatanggap ang Diyos ng higit sa lahat, pahahalagahan din natin ang 200 patungo sa Kanya, ang pagdarasal at pagpapagal na nakatuon sa Kanyang kadakilaan. Ito po ang inyong kalakbay at katoto. Sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso, bumabati po sa inyo at umaasang magkaroon kayo ng isang mapagpalang linggo. Salamat po.